So ito po nga si Panfilo Lacson ay napipintong bumalik as Blue Ribbon Committee Chairman sa November 10. At sabi nga po ni Ping Lacson, magkakaroon daw po agad ng hearing ang Blue Ribbon Committee sa sa November 14 agad-agad. Kapag po nangyari yan, alam naman natin na ayaw po ng mga kapanalig ni Sara Duterte na ang isang Panfilo Lacson ang mamumuno sa Blue Ribbon Committee. Dahil nga po, katulad niyan, lalabas kasi ang katotohanan na etong si Digong ang talagang mapipinpoint po sa mga korupsyon na ginawa nitong mga kontraktor at ng mga politiko. Kaya nga 'di ba kita nyo nung Blue Ribbon Committee Chairman si Marcoleta, wala po siyang napatunayan at wala talaga siyang nagawa dahil nga po ang gusto ni Marcoleta ay tumutok ang investigasyon sa taong 2022 to 2025 lamang. Kahit sino pong Pilipino ang tanungin natin, hindi maniniwala na walang korupsyon noong 2016 to 2022. Imposible. Bakit? Nandyan po ang mga datos. Andyan po ang mga diskaya na magpapatunay at umamin na sila po ay nagbabayad para makakuha ng proyekto sa DPWH. Kaya nga po noong 2016 to 2022, sila po ang number 1 contractor ng DPWH. Sila po. Kaya nga po talagang epic failed ang kagustuhan nitong si Marcoleta na itutok ang investigasyon sa 2022 to 2025 lamang. Samantalang yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan 2021 pa. Yung mga ilang substandard na proyekto ng DPWH 2019 pa. So bakit tututukan lang yung 2022 to 2025? Diba? So maliwanag na ito pong si Marcoleta ay talagang ginagamit ang kanyang pwesto para pangalagaan ang mga Duterte. Kaya lang it's too late. Sumingaw na ang baho. Mahirap na pong iligaw ang investigasyon. Dahil nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay gumawa po ng Independent Commission for Infrastructure. At lahat po ng mga kabulastugan kahit noong panahon pa ni Pinoy ay nauungkat. So hindi natin pwedeng laktawan 2010 to 2016 lang tapos 2022 to 2025. Hindi po pwede na ganon ang investigasyon. Diba? Yan ang gusto ng mga DDS na togs. Yan ang gusto nila, laktawan ng panahon ni Digong, hindi maimbestigahan. Halatang-halata naman na napakaraming korupsyon nung panahon ni Digong. Diba? Kaya nga pagkatapos ni PBBM na manalo, ang unang executive order niya, wasakin, sibakin, lipulin, tapusin ang PACC. Na ang commissioner ay ang inutil na si Greco Belhica. Walang naipakulong na kongresista. Walang nakasuhan na kongresista. Walang naipakulong na mga DPWH executives o mga VIP officials. Yung mga matataasang ranggo sa DPWH, wala. Walang na parusahan. Kasi nga po, ampaw ang pamumuno ni Digong laban sa korupsyon. Bakit? Kasama siya sa korupsyon .
Kung walang korupsyon ng panahon ni Digong, bakit tinago ang kanilang mga salin? Bakit pinrotektahan ni Ombudsman Martires ang mga salin ng mga Duterte? Kung walang korupsyon ng panahon ni Digong, bakit merong bank secrecy law na ipinasa? Batas na po protekta sa mga bank accounts ng mga empleyado ng gobyerno. Kung walang korupsyon, bakit takot silang makita ng mga Pilipino salin nila? Kahapon, sa The Big B, sa programa ng The Big B sa Radyo Pilipinas. Di ba binuksan na ni Ombudsman Boying Remulla ang mga salin ng mga politiko. Nakita kagad ni dating Senador Trillanes, si Sara Duterte sa series of withdrawals, nag-withdraw one time, big time, 600 million pesos. Imagine niyo yun. Si Sara Duterte na walang ibang trabaho, nagkaroon ng ganong kalaking halaga sa bangko. BBS should be ashamed of themselves. Yes po. Totoo yan. Kaya lang kasi ang mga DDS po, hindi po kasi sila umaamin sa kanilang mga pagkakamali, hindi sila umaamin sa kanilang mga kakulangan, at ayaw po nilang tanggapin ang katotohanan na ang kanilang anito, bukod sa nakagarapon, doon na mabubulok sa kulungan ng ICC, talaga pong nuknukan ng kurakot at numero 1 kurakot noong siya ang presidente. So ito po yung sagot o balita ng balita nitong bilyonaryo. Pakinggan po natin kasi ito po yung kumbaga meron pong sinabi dito si Panfilo Lacson. Trabaho agad ang aatupagin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang comeback bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa flood control scandal, sisilipin din ito ang anomalya sa iba pang infra projects tulad ng farm-to-market roads. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Hindi naman opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14. Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Guteza na naging surprise witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC Chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Inaasahang sisipot din sa November 14 ang ilang politiko at DPWH officials. Ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakali ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin ito ang mga anomalya sa iba pang infra projects, gaya ng farm-to-market roads. Nag-resign si Lacson bilang BRC Chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate Presidency ni Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. It's better for him to continue to be the chair because he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this issue.
Dinetalye ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, partikular ang sa Bulacan. Para sa Agenda Weekend, Hannah Kia. Alam nyo yung frustrating thoughts na sinasabi ni Panfilo Lacson na inaangal o kinakadismaya ng mga senador, yun frustrating thoughts lamang na salita para kay Panfilo Lacson. Pero sa side ng mga DDS senators, mga Duterte dogs sa Senado, yan po ay pagkadismaya dahil nga po si Digong ang tinutumbok ng investigasyon Yung mga ebidensya papunta kay Digong Yung mga ebidensya papunta kay Bongo, papunta kay Chis Escudero, papunta kay Joel Villanueva, papunta kay Jinggoy Estrada. So talagang mapuprostrate sila. Diba? Talagang madidismaya sila, anak ng teteng. Tagal naming tinago tong sikreto naming pangungurakot. Tapos ngayon malalaman lang nitong si Panfilo Lacson. So talagang frustrating thoughts dahil frustrated sila. May frustration dahil ang tagal naming tinago to Sa halip na happy kami dahil si Digong ang presidente noon. Kickback lang kami ng kickback. Porsyento lang kami ng porsyento. Align lang kami ng pondo. Kita ng maliwanag, may porsyento na kami. Ngayon mawawala pa ang aming kita. Mawawala ang aming kickback. Tapos nanganganib pa na sila ngayon, pwedeng mademanda, mapakulong, dahil nga po sa pagsisiwalat ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian na ginagawa ng ilang mga politiko. Diba? Kaya alam nyo, ang mga diskaya, ang gusto nilang gawin, iligaw ang investigasyon. 2022 to 2025 lang. Yan ang kanilang gustong gawin. Dahil nga po, sa pakana nitong si Marcoleta. Ang gusto ni Marcoleta, 2022 to 2025 lamang ang iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Kaya lang nga po, pwede ba naman na hindi natin imbestigahan ang korupsyon noong panahon ni Digong samantalang naghuhumiyaw ang mga ebidensya, naghuhumiyaw ang mga witness na may korupsyon noong panahon ni Digong. Hindi pwede yun. Maraming magagalit na Pilipino. At baka yan pa talaga ang maging mitya ng people power. Pero hindi para kay Digong, hindi para kay PBBM, kung hindi para kay Digong, kay Sara Duterte at sa lahat ng mga kaalyado nito. Dahil lahat naman ng korupsyon na nabubuking ngayon ay nagsimula noong panahon ni Digong. Yan ang malaking katotohanan yan. Kaya frustration thoughts ang naging resulta. Mapuprostrate ka talaga. Ikaw ba si Chis Escudero? O bukod sa nakatanggap ka ng 30 million na pondo para sa eleksyon, para sa pangangampanya, sa isang malaking kontraktor sa Bicol, lusot ka na sana dyan kaya lang na-booking. Frustrated ka talaga niyan. Diba? Tapos yung nagbigay sa iyo ng 30 million, nakakuha ng napakaraming proyekto nung nanalo kang senador. Frustration ka talaga niyan. Mapuprostrate ka talaga niyan. Bakit? Putang ina, na-booking tayo. Diba? Full of frustration ka niyan. Si Bongo, sa halip na happy ang kanyang pamilya, happy sila ni Digong. Sa mga projects na nakuha ng CLTG na ang tagal-tagal ng sinasabi ni dating Senador Trillanes. Diba? Ngayon, nabubuking na. Totoo pala talaga. May ginagawa pala talagang kabulastugan si Digong, si Bongo,
at ang CLTG doon sa Davao. Nakipag-collab pa. Parang vlogger lang nakipag-collaboration pa o joint venture pa sa mga diskaya. Tapos sasabihin ni Bongo, wala siyang kinalaman. Sasabihin ni Bongo, wala siyang pake sa kanyang mga kamag-anak. Minemenos niya Ano word niya? Kamag-anak. Pero, ang totoo, tatay niya yun at kapatid niya. Ba't hindi niya diretsahin? Tatay ko. Ba't kinakaya mo ba tatay mo? Bongo? Ba't hindi mo madiretsa? Bakit ang kanyang salita, kamag-anak? Kasi ang kamag-anak, pwedeng maging malayong kamag-anak. Pinsang buo, pinsang pangalawa, pinsan sa talampakan, pinsan sa tuhod. Nilalayo ni Bongo. Pero ang totoo, tatay niya. Tapos kay PBBM, isisisi lahat ng korupsyon. Kay PBBM, ibabato lahat ng kabulastugan. Samantalang si PBBM ang naglabas ng issue na ito. Si PBBM ang naging susi para malaman natin na ang korupsyon pala na inumpisahan ni Digong ay lumala ng lumala. Lalakas ba loob niyang sila Bryce Hernandez na magnakaw sa Kaban ng Bayan kung hindi po na-restrict ang salin ng mga nagtatrabaho sa gobyerno? Kung hindi nagkaroon ng bank secrecy law? Magnanakaw ba na magnanakaw si Henry Alcantara? Tatanggap at tatanggap ba ng mali-malitang pera etong si Jinggoy, si Joel Villanueva, at etong si Chis Escudero? Kung naging bukas lang sana ang salin ng mga politiko? Diba? Kaya huwag niyong isisi kay PBBM. Kasi ang nangyayari, mga kaipokrituhan at kaipokritahan ang inyong mga pinagsasasabi. Si PBBM ang nagsiwalat ng korupsyon pero ang sinisigaw ninyo, BBM resign? Bobo ba kayo? Ang tatanga naman ninyo. Si BBM, ang nagsiwalat ng korupsyon pero ang gusto ninyo, si BBM ang mawala sa pwesto? Bakit? Ayaw nyo ba na mawala ang korupsyon dahil ang gusto ninyong ipalit sa Malacanang ay ang reyna ng mga kurakot? Kaya wala, suntok sa buwan ang lahat ng inyong mga plano na paninira, destabilisasyon, at pagpapababa kay PBBM. Epic failed. Lahat walang nangyayari. Bakit? Alam ng mga Pilipino kung sino ang kurakot. Alam ng mga Pilipino na si PBBM nilalabanan ng korupsyon. 2016 pa lang, kasama na yan sa kanyang mga ipinangakong plataforma. Vice-presidente pa lang ang kanyang tinatakbuhan. So what more pa kaya kung siya na ang presidente? Eto, 2016 pa lang. Parinig ko po sa inyo yung part ng isa sa kanyang mga talumpati. Kahit ako, nagulat ako nung napanood ko to . Ito. Okay. Wala tayong nakikitang pagbabago o solusyon na galing sa pamahalaan? Saan napupunta ang napakalaking pondo na hawak ng ating mga opisyal? Nasaan na ang buwis na kinukolekta sa tao? Saan na ito napunta? Yung graphing corruption ay talamak na rin sa loob at sa labas ng pamahalaan. Hindi na nakakagulat na manghinging derechahan ang taong gobyerno. Normal na ngayon yan. Halimbawa sa smuggling, ayon sa statistika ng World Bank, 4 na trilyon piso ang nawala dahil sa smuggling sa nakaraang 4 na taon. Kilala naman namin
Kilala naman natin lahat kung sino nasa likod ng mga smuggling na ito. Bakit hindi huhulihin at ipakulong ng mga mandarabong na ito? Bakit nagbubulag-bulagan ang ating pamahalaan? Magkano ba ang dahilan? Magkano ba ang dahilan? At hindi inihinto, hindi pinahinto, at hindi pinigilan ni Digong lumala ang korupsyon sa gobyerno. Kaya nga sabi ko dito sa vlog ko na ito, kung nanalo si BBM noong 2016 election at si Digong ang nanalong presidente, hindi sila magkakasundo. Bakit? Dahil si Digong kurakot. Nuno ng kurakot. OG ng mga kurakot si Digong. Kaya, di ba? Hindi po talaga dapat na questionin si PBBM. Kaya yung frustration thoughts ng mga senador, frustrated sila. Bakit? Kasi ang gusto nila ilihis. Papuntahin ang korupsyon patungo kay BBM. Kaya lang, ang nangyayari, puro papunta kay Digong Kila Bongo, kila Chis Escudero, Joel Villanueva, at dito kay Jinggoy Estrada. Diba? Doon papunta sa mga kaalyado ni Digong. Mga Duterte dogs. Diba? Kaya po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi mapababa sa pwesto. Hindi masira-sira sa mga Pilipino. Dahil nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kitang-kita naman ang pagtatrabaho. Kitang-kita naman ang pagsusumikap para wakasan ang mga kabulukan, korupsyon at katarantaduhan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya, umanda kayo sa pagbabalik ni Ping Lacson as Blue Ribbon Committee Chairman. Dahil, hindi nyo na mapipigilan ang katotohanan dito. Lalabas at lalabas ang katotohanan at ang katotohanan, si Digong ang naging pasimuno ng korupsyon sa kanyang pamamahala. Yun ang totoo.